Kumusta mga ka-tips? Sa videong ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting aspeto ng pag-asenso na madalas ay hindi na ituturo sa eskwelahan, ang iyong risk tolerance. Marami sa atin ang gustong yumaman pero natatakot sumugal, kaya naman hinalughog natin ang mga prinsipyo mula sa mga sikat na libro gaya ng The Psychology of Money at Atomic Habits para bigyan kayo ng malinaw at praktikal na gabay. Alamin kung paano ba talaga dapat hawakan ang pera nang hindi ka kinakabahan gabi-gabi. Siguraduhin na panoorin mo ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing sikretong sandata, data mo para hindi ka na muling malugi sa anumang papasukin mong diskarte sa buhay. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang pagkakaiba ng risk sa sugal. Marami sa ating mga ka-tips ang gustong umasenso at mapalago ang pera, pero madalas tayong natatakot sumubok kasi baka matalo. Ang unang kailangan nating maintindihan ay ang malaking pagkakaiba ng pag-take ng risk sa simpleng pagsusugal lang. Kapag sinabing sugal, umaasa ka lang sa swerte, hula o bugso ng damdamin na parang tumaya ka lang sa loto o sa ending sa kanto na 50-50 ang chance manalo. Pero ang calculated risk na siyang sikreto ng mga matatagumpay ay base sa masusing pag-aaral, tamang impormasyon at paghahanda kung sakaling hindi maging maganda ang resulta. Sabi nga sa mga principles ng The Psychology of Money, hindi masama ang mag-risk basta alam mo kung ano ang pinapasok mo at handa ka sa consequences. Kaya bago mo bitawan ang pinaghirapan mong pera sa anumang investment o negosyo, tanungin mo muna ang sarili mo. Nag-research ka ba talaga o nakikiuso ka lang? Isa sa pinaka-praktikal na paraan para malaman kung risk o sugal ang ginagawa mo ay sa pamamagitan ng tinatawag nating sleep test. Napakasimple lang nito pero epektibo. Kapag nag-invest ka o nagbukas ng maliit na negosyo, nakakatulog ka pa ba ng mahimbing sa gabi? Kung araw-araw kang kinakabahan, check ng phone para tignan ang status ng pera mo. At hindi ka na mapakali sa takot na mawala ito, ibig sabihin ay lampas na sa risk tolerance mo ang ginawa mo. Nagiging sugal na ito para sa emosyon mo dahil hindi mo kayang tanggapin ang posibilidad ng pagkatalo. Ang legit na investment ay dapat nagbibigay sa iyo ng peace of mind sa long term, hindi stress sa bawat oras. Kaya ka-tips, pakinggan mo ang katawan mo. Kung bad trip ka na dahil sa investment mo, baka oras na para mag-pull out o bawasan ang nakataya. Dito rin papasok ang konsepto ng margin of safety na napakahalaga para sa ating mga Pilipino na madalas ay sapat lang ang kita. Ang basic rule ay huwag na huwag mong itataya sa anumang mataas ang risk na investment ang perang pambayad mo sa kuryente, tubig, upa sa bahay o lalo na ang tuition ng mga anak mo. Ang risk capital o ang perang pwede mong gamitin para palaguin ay dapat nanggagaling sa extra mong pera o yung tinatawag nating disposable income matapos mong itabi ang para sa mga needs. Isipin mo na lang, kapag natalo ang perang yun, masakit pero hindi kayo magugutom. Ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na mag-isip ng tama at hindi mag-panic kapag nagkaroon ng downturn sa market. Specifically, bago ka mag-invest ng 100,000 pesos, siguraduhin mong meron ka munang kahit 3 to 6 months na emergency fund na nakatabi sa bangko para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Maging tapat ka rin sa sarili mo pagdating sa iyong emotional capacity. Lahat tayo gustong kumita, pero hindi lahat tayo ay may sikmura para sa volatility o yung pabago-bagong taas at baba ng presyo ng mga assets tulad ng stocks o crypto. May mga tao na okay lang sa kanila na makitang bumaba ang value ng investment nila ngayon kasi alam nilang tataas din yan sa hinaharap. Sila ang mga aggressive investors. Pero kung ikaw ay conservative o madaling kabahan, mas bagay sa iyo ang mga low-risk na investments tulad ng Pag-ibig MP2, time deposit sa bangko o mga government bonds. Wala itong kinalaman sa pagiging duwag. Ito ay tungkol sa pag-alam kung anong klase ng financial instrument ang akma sa personality mo para hindi ka nagpapakastigo sa stress. Actionable guide. Mag-umpisa sa maliit na halaga, sabihin nating 1,000 pesos muna sa isang low-risk investment at pakiramdaman mo kung ano ang reaction mo kapag gumagalaw na ang pera.
Para maging mas practical, gumawa ka ng isang simpleng list ng iyong needs versus wants sa bawat buwan. Siguraduhing 100% covered ang needs at may naitatabi ka para sa iyong emergency fund. Pagkatapos niyan, kapag may natira pa, yun ang pwede mong gamitin para sa mga wants mo o mas mainam, gamitin mo ang portion niyan para sa pag-i-invest na may kalkuladong risk. Sa ganitong paraan, protektado ka at ang pamilya mo kahit anong mangyari sa pinasok mong investment. Huwag kang papayag na ang pangarap mong gumintsawa ay mauwi sa bangungot dahil lang sa maling akala na ang pag-asenso ay parang pagtaya lang sa sweretres. Tandaan mo, ka-tips, ang tunay na mayaman ay hindi lang swerte. Sila ay mga taong marunong mag-analisa at mag-manage ng risk ng may mahabang pasensya. Aral 2, ang cost of admission sa pag-asenso. Sa paglalakbay natin bilang mga ka-tips, isa sa pinakamahirap tanggapin ay ang katotohanan na ang pag-asenso ay hindi libre at hindi rin ito isang diretsong kalsada pataas. Marami sa atin ang nagugulat o pinanghihinaan ng loob kapag nakaranas ng matumal na benta sa negosyo o kapag nakitang bumaba ang value ng ating investment sa stocks o digital banks. Ang kailangan nating mindset dito ay ituring ang mga pagbabagong ito bilang isang fee o bayad sa entrance at hindi bilang isang fine o parusa. Isipin mo na lang na para kang pumasok sa isang theme park. Kailangan mong magbayad ng ticket para maranasan ang lahat ng rides at saya sa loob. Ganoon din sa pagyaman, ang volatility o ang pabago-bagong galaw ng kita ay ang cost of admission para sa mas malaking reward sa future, kaya huwag kang susuko agad kapag medyo maalon ang dagat. Isang maling habit nating mga Pinoy ay ang sobrang pagtutok o pag-check ng ating balance o portfolio araw-araw, na madalas ay nagdudulot lang ng unnecessary stress at maling desisyon. Kapag nakita nating pula o negative ang numbers, agad tayong nagpapanik at kung ano-ano ang naiisip nating gawin kahit hindi naman dapat. Ang practical na payo rito ay ang pag-adopt ng set and forget strategy para sa iyong mga long-term investments. Imbes na ubusin ang oras sa pag-aalala, ituon ang atensyon sa pagtatrabaho o sa pagpapalago ng iba pang source of income habang hinahayaan ang iyong pera na gumalaw sa sarili nitong pacing. Tandaan na ang presyo ng tagumpay ay ang pagtitiis sa mga panandaliang pagbaba para makuha ang long-term na pag-angat ng iyong kabuhayan. Napakahalaga rin na maintindihan mo ang iyong sariling time horizon o kung gaano mo ba katagal balak itabi ang iyong pera bago mo ito gamitin. Kung ikaw ay nasa 20s o 30s pa lang, mas malawak ang iyong pagkakataon na tanggapin ang mas mataas na cost of admission dahil marami ka pang oras para makabawi kung sakaling magkaroon ng aberya. Pero kung ikaw ay nasa 50 or 60 years old na at malapit na mag-retire, dapat ay mas maingat ka na at mas pinipili ang mga investment na hindi masyadong maalon ang galaw. Ang pag-asenso ay hindi karera sa iba, kundi isang laban sa sarili mong oras at disiplina. Huwag kang maiinggit sa mga nakakakuha ng mabilisang resulta kung ang laro mo naman ay para sa pangmatagalang seguridad ng iyong pamilya. Dapat din tayong maging mapanuri sa mga investment na mukhang masyadong madali o walang kapalit na hirap dahil madalas ay ito ang mga get-rich-quick schemes na mapanganib. Sa mundo ng finance, kapag ang isang offer ay walang nakikitang risk o napakababa ng cost of admission pero napakataas ng pangakong kita, malamang ay may nakatago itong hidden risk na hindi mo lang nakikita agad. Ang tunay at legit na paraan ng pagyaman ay laging may kaakibat na sakripisyo, pag-aaral at pagtanggap na may mga araw na talagang mahina ang pasok ng pera. Iwasan ang shortcut dahil madalas ay ito ang nagdadala sa atin sa mas malaking pagkalugi at panghihinayang sa bandang huli. Bilang isang specific actionable guide, mag-commit ka na hindi mo huhusgahan ang iyong investment o negosyo sa loob ng 1 to 3 years mula nang simulan mo ito. Sa panahong ito, tanggapin mo ang bawat hamon at pagkalugi bilang bahagi ng iyong training at bayad para sa iyong financial education. Kapag naramdaman mong parang gusto mo nang bumitaw dahil sa hirap, balikan mo ang dahilan kung bakit mo ito sinimulan at isiping lahat ng matatagumpay na ka-tips ay nagbayad din ng parehong presyo bago sila nakarating sa kinalalagyan nila ngayon. Ang pagiging matatag sa gitna ng kawalang katiyakan ang tunay na maghihiwalay sa iyo sa mga taong hanggang pangarap lang. Aral 3, Small Habits, Big Protection.
Sa mundong ito ng pag-asenso, hindi kailangan na all-in ka kaagad sa bawat oportunidad na dadaan sa harap mo dahil ang sobrang tapang na walang preno ay madalas na uuwi sa pagbagsak. Ang sikreto sa pag-handle ng risk tolerance ay ang pag-build ng iyong proteksyon sa pamamagitan ng maliliit na habits na magsisilbing salbabida mo kapag naging maalon ang ekonomiya. Isipin mo na lang ang logic ng isang basket ng itlog. Kung ilalagay mo ang lahat ng itlog mo sa iisang basket at aksidenteng nahulog ito, ubos lahat ng pinaghirapan mo. Pero kung ipapamahagi mo ito sa iba't ibang lalagyan, kahit magkaroon ng problema sa isa, may matitira pa ring panigurado para sa pamilya mo. Ang diversification o ang pagkalat ng iyong pera sa iba't ibang source tulad ng online shop, digital banks o Pag-ibig MP. Dalawa ay isang practical na paraan para hindi ka kabahan kahit anong mangyari sa market. Para sa mga nagsisimula pa lang, natakot pa ang loob, gamitin mo ang tinatawag nating 1% rule para hindi mabigla ang iyong bulsa at emosyon. Ang habit na ito ay tungkol sa pag-risk ng 1% lang ng iyong kabuuang savings sa isang bagong investment o negosyo para masanay ka muna sa pakiramdam ng paggalaw ng pera. Kapag nakita mo na ang resulta at naramdaman mong kaya mo na ang pressure, doon mo dahan-dahang dagdagan ang iyong exposure hanggang sa maging kampante ka na. Sa ganitong paraan, hinahayaan mong lumago ang iyong loob kasabay ng paglago ng iyong kapital, imbes na bigla kang tatalon sa malalim na bahagi ng dagat nang hindi mo alam kung gaano ito kalamig. Ang pagyaman ay parang marathon, hindi ito sprint. Kaya ang paunti-unting pag-usad ay mas mainam kaysa sa mabilisang takbo na agad namang ikapapagod o ikapapahamak mo. Ang pinakamalakas mong shield o proteksyon sa anumang risk na kukunin mo ay ang pagkakaroon ng matatag na emergency fund bago ka pa man pumasok sa kahit anong investment. Ang isang ka-tips na may nakatabing pera na katumbas ng 6 months ng kanyang gastusin ay mas malakas ang loob at mas matalino magdesisyon kaysa sa taong isang kahig, isang tuka na ang tanging inaasahan ay ang susunod na sahod. Kapag alam mong may pambayad ka sa ospital o pambili ng bigas, kahit anong mangyari, hindi ka magpapanik na ibenta ang iyong mga investment sa maling oras dahil lang sa kailangan mo ng cash. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na maghintay at maging pasensyoso na siyang pinakamahalagang skill para sa sino mang gustong maging successful sa long term. Ang emergency fund ay hindi lang pera. Ito ay ang kalayaan mong mag-isip ng tama sa gitna ng krisis. Habang lumalaki ang iyong kinikita mula sa iyong trabaho o side hustles, mag-ingat ka sa tinatawag nating lifestyle inflation na madalas pumapatay sa ating kakayahang mag-invest. Ang ugali nating mga Pinoy minsan ay kapag tumaas ang sweldo, agad ding tumataas ang gastos sa mga bagong gamit o mamahaling pagkain, kaya sa huli ay wala pa ring natitira para sa ating kinabukasan. Ang mabisang habit ay ang panatilihin ang iyong gastos sa dati nitong level at gamitin ang extra na kita para pambili ng mga low-risk assets na magbibigay sa iyo ng passive income. Sa pagkontrol ng iyong lifestyle, mas pinalalawak mo ang iyong margin para mag-take ng mga opportunities na may potential na magpabago ng buhay mo. Ang pagiging disiplinado sa maliliit na bagay ang maghahanda sa iyo para sa malalaking responsibilidad na kaakibat ng pagkakaroon ng maraming pera. Bilang isang specific actionable guide para sa aral na ito, magbukas ka ng isang hiwalay na bank account o e-wallet na sadyang para sa iyong risk capital lang at huwag itong pagsasamahin sa iyong panggastos. Mag-set ka ng automatic transfer na 500 o 1,000 pesos bawat buwan mula sa iyong income papunta sa account na ito para maging habit na ang pag-iipon para sa investment. Gamitin ang perang ito para subukan ang mga small business ideas o bumili ng shares sa mga kumpanyang pinaniniwalaan mo nang hindi mo iniisip na mababawasan ang panggastos nyo sa bahay. Kapag nahiwalay mo ang pondo para sa pangarap at pondo para sa realidad, mas magiging malinaw ang iyong vision at mas magiging matapang ka na harapin ang mga risks na magdadala sa iyo sa tagumpay. Tandaan ka tips, ang malaking tagumpay ay produkto ng maliliit na habits na inaraw-araw mo ng may disiplina at tamang diskarte. Aral 4. Pag-iwas sa social media envy. Sa panahon ngayon na lahat ay nakapost sa Facebook, TikTok at Instagram, napakadaling mahulog sa trap ng pakikipagsabayan sa nakikita natin sa screen.
Maraming mga katips ang biglang naglalabas ng pera para mag-invest sa crypto, kumuha ng hulugang sasakyan, o sumubok ng trending na negosyo dahil lang nakita nilang kumita o nag-flex ang kanilang kakilala. Ang kailangan mong tandaan ay may kanya-kanya tayong laro sa buhay at ang risk tolerance ng iba ay hindi kailanman dapat maging basehan ng sayo. Kung ang kaibigan mo ay isang single professional na walang binubuhay at kayang i-risk ang 50% ng sahod niya sa mga high-risk na galaw, hindi mo siya dapat gayahin kung ikaw naman ay may pamilyang umaasa sa'yo. Ang pagkilala sa sarili mong limitasyon at sitwasyon ang tunay na protection mo laban sa pagkakalubog sa utang o pagkalugi. Ang social proof trap ay isang psychology na nagtutulak sa atin na maniwala na tama ang isang bagay dahil lang maraming tao ang gumagawa nito. Sa mundo ng finance at pag-asenso, madalas na ito ang mitya ng kapahamakang pinansyal dahil kapag ang lahat ay nagkakagulo na sa isang investment, madalas ay huli na ang lahat o kaya naman ay bubble na ito na malapit ng pumutok. Huwag kang mag-invest dahil lang sa fear of missing out o FOMO, kundi mag-invest ka dahil naintindihan mo ang sistema at pasok ito sa iyong personal na plano. Ang tunay na matalino ay ang taong kayang tumanggi sa isang mainit na opportunity kung alam niyang hindi ito akma sa kanyang risk profile. Ang pagiging iba sa agos ay hindi senyales ng pagiging huli, kundi senyales ng pagkakaroon ng matibay na paninindigan sa iyong sariling pangarap. Dapat din nating matutunan ang konsepto ng pagkakaroon ng enough o ang pagtukoy kung kailan ka na dapat huminto sa pagiging agresibo sa pag-take ng risk. Maraming mga negosyante at investors ang nawalan ng lahat dahil sa sobrang kasakiman. Kahit sapat na ang kinikita para sa isang komportabling buhay, pinipilit pa ring itaya ang lahat para sa mas malaking yaman na hindi naman na talaga nila kailangan. Kapag naabot mo na ang iyong mga financial goals tulad ng pagpapaaral sa mga anak o pagkakaroon ng sariling bahay, maaari mo nang baguhin ang iyong strategy mula sa pagiging aggressive patungo sa pagiging conservative. Hindi kailangang laging nasa panganib ang iyong pera para lang masabing ikaw ay lumalago. Kung minsan, ang pinakamalaking panalo ay ang pananatiling secured ng iyong naipundar. Isang mahalagang mindset din para sa ating mga katips ay ang pag-focus sa proseso sa halip na sa resulta o outcome lang ng iyong mga desisyon. Maaaring gumawa ka ng isang matalinong desisyon na may kalkuladong risk pero naging malas ka lang sa timing kaya ka natalo at okay lang yon dahil bahagi yan ng laro. Ang masama ay ang manalo sa isang maling desisyon o sugal dahil magbibigay ito sa iyo ng maling kumpansya na uulitin mo muli hanggang sa tuluyan ka ng maubos. Tanggapin mo na ang swerte at malas ay laging nandyan, pero kung tama ang iyong proseso at tapat ka sa iyong risk tolerance, sa huli ay mananaig pa rin ang iyong pagsisikap. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado basta't sigurado ka na hindi ka nagpadala sa bugso ng emosyon o inggit sa kapwa. Bilang isang specific actionable guide, simulan mong i-unfollow o i-mute ang mga social media groups o influencers na nagbibigay sa iyo ng pressure na maglabas ng pera ng mabilisan o yung mga laging nagpapakita ng lifestyle na hindi pa akma sa iyong budget. Sa halip, mag-focus ka sa paggawa ng sarili mong financial roadmap kung saan nakasulat ang iyong specific na target sa loob ng 1, 3 at 5 years. Isulat mo rito kung magkano lang ang maximum na kaya mong i-risk sa bawat buwan at manindigan ka sa numerong iyon kahit anong trending na balita ang mabasa mo online. Kapag may malinaw kang plano, hindi ka madaling matatangay ng inggit dahil alam mong may sarili kang timeline na sinusunod. Ang iyong tagumpay ay hindi nasusukat sa post ng iba, kundi sa katahimikan ng iyong loob at seguridad ng iyong pamilya. Aral 5. Inventory of Knowledge. Ang pinakamabisang paraan para mapataas ang iyong risk tolerance bilang isang katips ay hindi ang pagdagdag ng puhunan, kundi ang pagdagdag ng kaalaman sa iyong isipan. Kapag hindi mo alam ang ginagawa mo, kahit anong liit ng pera ang itaya mo, ay ituturing mo itong malaking panganib dahil wala kang kontrol sa pwedeng mangyari. Pero pansinin mo ang isang mekaniko na humahawak ng sirang makina o isang electrician na humahawak ng live wire. Hindi sila takot dahil alam nila ang bawat piyesa at daloy ng kuryente.
Ganoon din sa pera at negosyo, ang takot ay madalas nanggagaling sa kakulangan ng impormasyon kaya nagiging malabo ang ating paningin sa bawat desisyon. Sa madaling salita, knowledge reduces fear. At kapag mas malalim ang iyong pangunawa sa pinapasok mong investment, mas lumiliit ang iyong perceived risk dahil alam mo kung paano ito i-manage. Isang magandang habit na dapat nating ampunin ay ang paglalaan ng kahit 15 to 30 minutes araw-araw para magbasa o manood ng mga legit na educational content tungkol sa iyong napiling field. Huwag kang makontento sa sabi-sabi lang ng kapitbahay o sa mga naririnig mong usap-usapan sa kanto dahil ang sarili mong pagsasaliksik ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Ang pag-aaral sa mga fundamentals ng isang negosyo o ang pag-intindi sa kung paano kumikita ang isang key asset ay parang paglalagay ng buffer o cushion sa iyong investment. Kapag may alam ka, hindi ka madaling mapapaikot ng mga scammers o ng mga taong gustong makuha ang pera mo sa pamamagitan ng matatamis na salita. Ang bawat minuto na ginugugol mo sa pag-aaral ay katumbas ng insurance para sa iyong pinaghirapang capital. Makatutulong din kung titingin ka sa paligid mo at pag-aaralan ang mga local failures o ang mga negosyong nalugi sa inyong lugar para hindi mo na maulit ang kanilang naging pagkakamali. Maraming aral ang makukuha sa mga kwento ng pagbagsak kaysa sa mga kwento ng tagumpay dahil mas maipapakita nito sa iyo kung nasaan ang mga potholes o butas sa kalsada na dapat mong iwasan. Huwag kang mahiyang magtanong sa mga taong nauna na sa iyo o maghanap ng isang mentor na handang magbigay ng tips base sa kanilang naging karanasan sa totoong buhay. Ang pagkakaroon ng tamang gabay ay parang pagkakaroon ng mapa sa isang madilim na kagubatan. Kahit may risk pa rin na maligaw, mas malaki ang chance mo na makalabas ng ligtas. Ang kaalaman ng iba ay shortcut para sa iyong sariling pag-asenso, kaya huwag mong sayangin ang pagkakataong matuto mula sa kanila. Dapat mong ituring ang iyong sarili bilang pinakamahalagang asset at ang pag-invest sa iyong skills ang may pinakamataas na return on investment o ROI sa lahat. Bago ka maglabas ng 10,000 piso para sa isang bagong business idea, bakit hindi ka muna maglabas ng 1,000 piso para bumili ng libro o kumuha ng isang online course tungkol sa topic na iyon? Kapag nadagdagan ang iyong skills, tumataas din ang iyong value sa market at mas nagiging malawak ang iyong kakayahang kumita ng pera sa iba't ibang paraan. Ito ang tinatawag nating inventory of knowledge, kung saan tinitignan mo kung ano na ang mga alam mo at kung ano pa ang kailangan mong matutunan para maging handa sa mas malalaking opportunities. Ang taong marunong ay hindi lang basta matapang, siya ay handa sa anumang hamon na ibabato ng buhay. Bilang isang specific actionable guide para sa huling aral na ito, gumawa ka ng isang listahan ng 3 bagay na gusto mong pasukin na investment o negosyo sa susunod na 6 na buwan. Sa tapat ng bawat isa, isulat mo ang mga terminologies o konsepto na hindi mo pa masyadong naiintindihan at mag-commit ka na bago ka maglabas ng kahit piso. Dapat ay nabasa mo na ang kahit 3 articles o napanood ang 5 videos na nagpapaliwanag tungkol doon. Isulat mo rin ang pangalan ng isang tao na kilala mong matagumpay sa field na iyon at subukan mong humingi ng payo o mag-observe sa kanilang mga naging galaw. Kapag ginawa mo itong sistema, mapapansin mo na ang dating nakakatakot na risk ay magiging isang kalkuladong hakbang na lang patungo sa iyong pangarap. Tandaan, katips, ang pinakamalakas na sandata mo sa pagyaman ay ang iyong isipan, kaya huwag mong hihintuan ang pagpuno dito ng tamang impormasyon at diskarte. Sa pagtatapos ng ating usapan, tandaan ninyo mga katips na ang pag-asenso ay hindi nakadepende sa swerte kundi sa tamang pag-manage ng iyong risk tolerance. Mula sa pag-alam ng iyong sleep test hanggang sa pagtanggap na ang bawat pagsubok ay cost of admission lamang sa tagumpay, ang mahalaga ay ang iyong pagiging disiplinado. Huwag nating kalimutan ang kapangyarihan ng maliliit na habits at ang pag-iwas sa inggit na dala ng social media. Higit sa lahat, ang pinakamalakas mong proteksyon ay ang iyong kaalaman. Habang lumalawak ang iyong isipan, lumiliit ang takot na sumubok sa mga bagong oportunidad. Ang tunay na sikreto ng mga matatagumpay ay hindi ang pag-iwas sa risk, kundi ang pagyakap dito ng may sapat na paghahanda at tamang diskarte. Kaya naman, simulan mo na ang iyong 1% rule ngayon at hayaang ang iyong pagsisikap ang magdala sa iyo sa buhay na matagal mo nang pinapangarap.
Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.